Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sa isa na namang Facebook Live, ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. o The Alteram Partem, let us hear the other side. At ano pa ba? 9 months na ho tayong nagtitiis. At may lakad sana ako ngayon. Ang ginawa, tawag-tawag muna. So, dahil sa ating papel doon sa trabaho, hindi pa rin tawag nito. Wala pa rin feedback. Siguro ang mangyari niyan, ititingga ng matagal yan para bang patagalin hanggang sa maglaps ng maglaps kung anong mangyari sa'yo. Wala akong kapag-pag-asa mga previous naman may mga tawag at may mga feedback naman. However, hindi ko masabi kung magbuting feedback yun o good news yun. Talaga ho, dahil sa tagal na 9 months, ang mahirap-hirap lang ito yung tinatawag na sustainability or isa pa doon yung daily expenses. So ganun talaga sa Pilipinas, pagka sa dami ng problema ng Pilipinas, talaga ho yung maliliit Tulad ako isang mababa sa tauhan man ng gobyerno, in particular dyan sa Philippine Coast Guard. Bigat Nandun naman yung papel, nakatingga, wala pa ring kuan ang last time na feedback sa akin dito is ayaw talaga ako i-reinstate dahil nga sa kadahilanan. Yun na nga, 10 months, wala na raw akong 10 years na ipaglilingkod. Ang isa nga sa nabanggit ko doon, isa bang katangahan niya na gaganunin ka? Buong buhay ko, 24 years ako dyan sa Coast Guard, ngayon pang 25 years ko na Tapos gaganunin ka na lang. So makita nyo ho na kung ganito yung ginagawa sa 9 months, kailangan na rin ho talaga natin gumawa ng ibang paraan o ibang hakbang para ho lumaban na ba? Ganon. So may mga lakad tayo, hindi natin pwedeng lakarin at hindi na rin pwedeng sabihin kung ano pang mga development doon. Sana nga makausad din. Kasi kung ganito yung laban, dahil sa nasa ibaba ka, magsalita ka ng katotohanan, in particular sa national security naman yan, wala mapait ho. Kaya nga ang sinasabi ni late Senator Miriam Defensor Santiago, comfort is never the companion of courage. Kailangan mo ng tapang at lakas ng loob para sabihin yung katotohanan, kasi kung hindi tayo magsasalita, wala hong mangyari sa atin dito. Maiimpyerno tayo. Gaya ng sinasabi ni late President Manuel Quezon. Yan ang gusto niya mangyari sa Pilipinas. So hindi naman kasi siya recipient Tulad ako, nakadanas ako ng ganyan sa trabaho. Isa hong patunay at indikasyon na meron tayong laban. Kasi pinapabago yung aking letter of appeal. Gustong baguhin para mag-file na lang ng retirement. Isa hong masakit na katotohanan niyan dahil nagre-re-enlist ako noon. Ayaw naman akong ipa-re-enlist tapos i-discharge ka. Tapos ang mangyari, i-reinstate ka para lang mag-re-enlist, para lang makapag-retire. Gaano katinding katiliniuhan yan? Anong prudence ang meron dyan? So sana makarating ito sa mga kinakulan, sa mga proper na authorities. Kasi yung impunity meron talaga. Siyempre kung hindi natin aksyonan yan, wala talagang mangyari. So alam ko naman na sa pag-Facebook live o tuwing Facebook live, kung may mga nagmo-monitor, siyempre siguro natatakot din sila. Kung sino man yung kinaukulan niya, may nakakaramdam din ng takot kasi batas ang kalaban nila dyan Otoridad ka nga, ang tanong, ikaw ba yung batas? Ang pinakasagot, hindi.
Ganun yun. Kaya ang tinatawag dyan abuse of authority, hindi abuse of law eh. Di po ba? Yun ang pinaka-logic niyan eh. So, yun lang ho, ang aking pag-asa natin sa Diyos na sana tulungan tayo makausad sa bangungot na ito, yung sa ulap ng kasamaan. Opo. Sana kayong makakita niyan, gobyerno tayo, nanumpa tayo sa pangalan ng Diyos sa konstitusyon, tapos ganun yung gawin sa'yo. Isa hong napakapait yan na realidad. Kaya nga sabi ko dati, sana i-review na lang ng Amerika yung Proclamation 2695 para ba na makita nila na yung sinasabing independence, kung independence nga. Independence nga, saan ba yung freedom? Freedom kaya ito? Kabahagi tayo ng isang bansa, pero ano tong ginawa na ito? Freedom ba ito? Demokrasya ba ito? Hindi eh. Impunity. So hanggang dyan lang muna. At magabang pa rin tayo o patuloy lang tayo sa ating hakbangin kahit man usad pagong iyan ganun na lang ho. So again, sa aking mga magulang, sa aking magiting na tatay Jesus Sukgang Senior, Daisy Sukgang, ganun talaga ang buhay, pait. Saka sa aking kapatid na si Silat dyan, sa aking mga pamangkin, salamat ng maraming salamat sa inyo, sa mga relatives ko, mga kaibigan at kasama din iba sa Philippine Coast Guard. Ganun ho talaga. Alam ko marami rin dyan sa inyo siguro apektado rin, kasi siyempre kung hindi man tayo magkakadugo, hindi man tayo magkakalapit, maisip ninyo na kung sa 24 years nga ginawa nila siya isang Coast Guard na 24 years na how much more sa atin kaya? Di po ba? So ganun lang ho. Therefore apektado talaga yung kwan. Apektado rin kayo sa isang banda na marami sa inyo siguro na makapag-isip dyan. 20 years lang tayo, umalis na tayo rito. Kapait eh. So ganun lang ho. Pagka bawat bagay sa ilalim ng araw may panapanahon naman yan, nakasulat yan sa Ecclesiastes 3:1 hanggang 8. O pagpasa Diyos ko na, at saka siyempre kailan din natin ng hakbang. Again, salamat ng maraming salamat sa inyo, sa aking mga viewers, followers lalo na. Salamat ng marami. Don't forget to like, share, and subscribe, and also to visit my YouTube channel. Doon po yung aking lahat ng Facebook Live, lahat po ng aking upload. Buhat pong nag-umpisa ako mag-Facebook Live last June of 2025. So again, kung meron po kayong mga tanong, i-post nyo lang po at sa susunod kong Facebook Live, sasagutin po natin iyan. Again, sa Diyos po ang karangalan, ang kapurihan, at sa Espiritu Santo. Sa Diyos ang kapurihan, ang karangalan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. O de alteram partem, let us hear the other side. Amen.